Lira, kunin mo ang basket. Opo. Isda. Sapat na para sa isang malaking kaldero. Siguradong maraming isda ngayong gabi. Ang galing mo, tatay. Umuwi ka na muna. Sige. Isang tao, isang espada yumanig sa tatlong hukbo. Hawak ang espada, daan-daang laban ang nagtatakda ng kapalaran. Ngunit sino ang mag-aakala? Na ang Diyos ng espada, 18 taon na ang nakalipas, ay ipinagkanulo ng isang espiya sa loob? Ang buong angkan ay pinatay. Nang gabing iyon, nang lumabas ang Longyuan, liwanag ang bumalot sa siyam na rehiyon. Ang Diyos ng espada ay pumatay ng sino mang humarang, kahit ang Buddha ay hindi makahadlang. Pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. 103 tao. Kumalat ang balita sa mundo ng mga mandirigma, mas mabuti pang humarap sa hukuman ng hari ng impyerno kaysa makaharap si Villafuerte Alvaro. Ang sektor ng langit na tama ay bumati sa kanilang Panginoon. Mali ang iyong tinutukoy. Ito ang nahukay sa hukay ng mga patay, kamakailan lamang. Ang ika-siyam na bangkay. May isang taong kumitnap ng mga dalaga, ginagamit ang kanilang dugo at enerhiya upang gumawa ng gamot na nagpapanatili ng walang hanggang buhay. Ngayon, sa hilagang hangganan, puno ng bangkay ang lupa. Ang sektor ng langit na tama ay walang pinuno. Naparito si Villafuerte Marso upang hilingin sa Panginoon na bumalik. Noong araw na iniwan ko ang aking espada, 18 taon na ang nakalipas. Ang mga gawain sa mundo ng mandirigma ay wala nang kinalaman sa akin. Ngayon gusto ko lang Pangalagaan ng aking anak na babae. Panginoon, maaari na po kayong umalis. Oo, ingat kayo, kuya. Kailangan kong pumunta sa harapan. Protektahan mo ang mag-ama ng lihim. Madaling iwasan ang palaso sa liwanag, ngunit mahirap iwasan ang palaso sa dilim. Kung sino man ang mangahas na hawakan kahit isang buhok nila, dalhin mo sa akin ang ulo ng taong iyon. Susundin ko. Ginoo, pakiusap, pakawalan ninyo ang aking anak. Walang utang na loob ang mapili ng batang Panginoon ng bulwagan ng hangin at kulog Upang maging babaeng mananahi ay isang biyayang hindi niya makakamit sa maraming buhay, swerte. Aling, sa liwanag ng araw, kinukuha ninyo ang isang babae. Saan ang batas? Wala ba kayong batas? Batas? Ako ang batas. Binibini, Ang ganda-ganda mo naman. Ikaw? mahilig kang makialam, di sumama ka sa akin sa bahay aliwan at pakakawalan ko siya. Kung mapapasaya mo ako, hindi kita kawawaan. pasensya na, hindi ko naturuan ng maayos ang aking anak. Mga Ginoo, huwag kayong magalit sa isang batang babae. Ikaw, bitawan mo ako. Ikaw, bitawan mo ako. Lumayas ka, bitawan mo ang batang Panginoon. Pasensya na, masyado akong malakas. Nasaktan ko ang batang Panginoon. Ikaw, lakas loob mo akong saktan. Batang Panginoon, hindi ordinaryo ang taong ito. Isang dukhang mangangaso, anong kaya niyang gawin? Magagawa ba niyang baliktarin ang langit? Pasensya na, nagkamali ang anak ko. Ito pong pera bilang pampalubag loob. Itong mumurahing pera, sino sa tingin mo ako? Eto na. Maganda ang timpla ko ngayon o sumama siya sa akin sa bulwagan ng hangin at kulog. O linisin mo ang aking mga bota. Kung maging maayos ang pagkakalinis, baka pakawalan ko siya. Tatay. Huwag. Linisan mo ng maayos, huwag kang magdali. Talagang alipin ka. Likas na kaluhod ka't nagmamakaawa sa pagkain. Tay, bitawan mo ang tatay ko. Tatay! Tay, umalis ka na. Lakad. Wala sa inyong makakaalis ngayon. Ito ang talim sa baywang na gawa sa madilim na metal.
Sinira niya ito gamit ang kamay. Kung hahawakan ninyo kahit isang daliri ng anak ko, hindi na ito espada ang mapuputol. May lakas ka nga, pero ano naman, kahit ngayong araw na ito, kung kidnapin ko ang anak mo, kaya mo ba akong galawin? Hamak ka? Tumigil ka. Sino ka ba? Makikialam ka sa usapin ko? Ikaw pala si Komandante Han ng Sektor ng Langit na Tama. Ang aking ama ang Panginoon ng Bulwagan ng Hangin at Kulog at nagtatrabaho siya sa ilalim ni General Marso ng Sektor ng Langit na Tama. Kahit miyembro ng Bulwagan ng Hangin at Kulog ay hindi maaaring sa harap ko ang komandante, mang-api ng mga mamamayan. Akala ko ikaw ay isang mangangaso lang, walang kwenta ang buhay, pero kilala mo pala siya, walang galang. Itong sampal ay para turuan ka ng ama mo, lumuhod at aminin ang kasalanan. Itong alipin ay walang mata, putulin ang isang binti bilang pakiusap sa komandante. Umalis na tayo. Ate, dapat ba nating iulat ito kay General Marso? Bahala na. Mas mabuting iwasan ang gulo. Hindi pa tapos ang araw na ito. Ikaw, Monte Mayor Jeron, isang komandante lang, wala kang kwenta. Kapag umuwi ang tatay ko, lahat kayo mamamatay. Tay, gusto kong mag-aral ng martial arts sa paaralan. Para sa susunod, kung may mangapi sa atin, mapoprotektahan ko na si Tay. Kung gusto mo talagang tumulong, magburda ka sa bahay, kumita ng pera para sa gamot ko, mas makabuluhan iyan kaysa mag-aral ng martial arts. Sige, magbuburda ako ng maraming panyo. Ipagbibili at gagawing pera, bibili ako ng mabuting gamot para kay Tay. Ang taong walang kasalanan ay may kayamanang nagdudulot ng kapahamakan. Ayaw ni Tay na sundan mo ang aking dating landas na nauwi sa pagkawasak ng pamilya. Samantalang wala pa si Tay sa pangangaso, pupunta ako sa bayan, ipagbibili ang burda at bibili ng gamot para kay Tay. Ate, huwag kang pumasok doon. May kaguluhan sa broderia kamakailan. Sabi nila, kumukuha sila ng burdadera. Maraming dalaga ang pumasok ay hindi na lumabas. Aling, hindi ako mag-a-apply bilang burdadera. Ibebenta ko lang ang panyo, kukunin ang pera at aalis. Kahapon sa kanto nakita ko iyong dalaga. Siya ay may likas na anyo ng tubig na espiritual, sangkap para sa gamot ng immortalidad, ang pinakamainam na sangkap. Napakainam na sangkap, dapat nating kidnapin agad. Amo tigre ang tupa na handa na ay kusang dumating. Pako. Tupang handa ng katayin kusang dumating. Hoy, ang galing ng kamay mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot, tinitignan ko lang yung panyo mo kung maganda ba ang borda. Hindi ko na ibebenta. Bakit nagmamadali kang umalis? Hindi pa tapos ang usapan natin. Ikaw pala. Babae si Paco mismo ang lumabas para bilhin yung borda mo. Ito ay swerte mo. Hindi ko na ibebenta, bitawan ninyo ako. Hindi marunong magpahalaga. Ngayon, tingnan natin kung makakatakas ka pa. Bitawan ninyo ako, anong gagawin ninyo? Ipasok sa kabaong. Ganyan lang, huwag sayangin kahit isang patak. Ang dugo ng ordinaryong dalaga ay sangkap lamang. At ikaw ay may likas na anyo ng tubig na espiritual. Ang dugo mo ay ginagamit para gawin ang gamot na nagpapanatili ng walang hanggang buhay. Ang pinakamahalagang sangkap ng mga matataas na tao ang mitiin ng walang hanggang buhay ay umaasa sa iyo. Mga baliw kayo. Ano, hindi mo ba inaasahan na ang iyong walang kwentang tatay ang magliligtas sa iyo? Huwag mag-alala, pagkatapos naming kunin ang dugo mo, ako mismo ang maghahatid sa kanya para magkita kayo. Huwag galawin ang tatay ko. Ang ingay, sunugin ang lalamunan niya. Tingnan natin kung paano siya sumigaw. Ibigay. Huwag siyang patayin. Buhay pa ang likas na anyo. Mas epektibo ang pagkuha ng dugo. Bawat kalahating oras, kukuha ulit ng dugo gamit ang kabaong.
Opo. Lira, umuwi na si tatay, haha. Tatay, nasa mesa ang pagkain. Kumain ka muna. Pupunta ako sa bayan. Nahanap na namin kahapon si Lira. Talagang pumasok sa bayan. May nakakita sa kanya pumasok sa burdaan sa bayan. Alvaro, sandali. Ang burdaan ay pag-aari ng bulwagan ng hangin at kulog. Hindi dapat basta pumasok. Delikado. Hintayin na lang si General Villafuerte Marso. Pagbalik niya, saka mag-imbestiga. Hindi na. Kung may tao na nakasakit sa anak ko kahit kaunti, lilipulin ko ang buong pamilya niya. Ako na. Sasali rin ako. Sino ang unang makaputol ng lubid? Ang babaeng may likas na anyo ng tubig na espiritual ay ihahagis sa mga aso at kukuha ng 100 ton pirasong pilak. Pako, mauna ka. Ipakita mo sa mga kapatid. Ang galing ng pana mo, Paco. Panoorin mo ako. Galing, galing, Paco. Handa na ang mga ebidensya at saksi. Kapag natagpuan ng mga ngaso ang kanyang anak na halos patay na, ang pagkawala ng dalagang ito at ang pagpatay ay magiging gawa ng mga ngaso. Sige, ibalik na siya. Paco, lumabas ka. Dugo ba ito ni Lira? Umalis na ang mga tao. Dinala ng isang kariton. Ang dalagang nasa kariton ay puno ng dugo, hindi gumagalaw. Anong sinabi ng mga taga-bulwagan ng hangin at kulog? Iuuwi nila ang dalaga at ayaw nilang may sumunod. Ang talino talaga ni Paco. Ilibing ang katawan sa harap ng kanyang bahay para maging krimen niya. Kapag ibinuhos ang duming ito, kahit 10 bibig pa ang mga ngaso, hindi na niya maipapaliwanag. Bilisan ang paglibing. Unang beses maglibing ng buhay na tao. Ang malas talaga. Lira! Kung gayon, magbuburda ako ng maraming panyo. Ibebenta ko para sa pilak. Bibili ng magandang gamot para kay Itay. Hindi, imposible. Hindi imposible. Lira, huwag matulog. Tatay, iuwi kita. Tatay, Nandito si tatay. Ang mga nanakit sa iyo, tatay, hindi ko sila palalampasin. huwag pumunta. Ang mga taong iyon ay may kapangyarihan at impluensya. Walang silbi si Lira. Hindi nakapagdala ng pilak pabalik. Para pambili ng gamot ni tatay. Kung gusto mo talagang tulungan ako, matuto ka ng pananahi sa bahay, kumita ng kaunting pilak para sa gamot ni tatay, mas kapaki-pakinabang kaysa sa pag-aaral ng martial arts. Magtatahi ako ng mas maraming panyo. Ibebenta ang mga ito para sa pilak. Bibili ng magandang gamot para sa tatay. Baliw na bata. Hindi may sakit si tatay. Sa mga nakaraang araw, ang mga dalaga sa bayan ay sunod-sunod na nawawala at pinapatay. Malupit ang paraan, malinaw ang ebidensya. Ang pumatay ay nasa loob ng sira-sirang kubo na ito, hampikaw, isang mapagkunwaring hayop. Sa labas, mga ngaso, pero sa likod, pumipili ng mga dalaga. Lumabas ka agad, sumama ka sa amin sa hukuman, kung hindi, papatayin ka namin. Tatay, tumakas ka na tatay. Hindi pupunta si tatay kahit saan. Mula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa iyo kahit kaunti. Kung hindi ka lalabas, susunugin ko na ito sa oras na yon. Ikaw at ang iyong anak na babae ay parehong masusunog ng buhay. Kasalanan ko na wala akong silbi. Kung natuto sana ako ng martial arts, mapoprotektahan ko sana si tatay.
Wag na, yung anak mo kahit hindi matibay sa laro, pero napakalambot ng balat niya. Tama si Paco. Noong kinaladkad siya ng mga kasama sa kwarto, yung mga binti, hahaha, ang puti talaga. Putang ina, pinagbigyan ka, ayaw mo, siraan mo na ang pinto para sa akin. Sinong may gana? Itong espada kalawang na, ginigiling mo pa. Ulo, itong mga ngaso, nababaliw na ba sa takot? Ano ba yan? Isang anak lang naman ang namatay, di na matapos-tapos. Ang malas, lumuhod at yumuko agad. Baka kung masaya si Paco, bibilisan niya ang pagkamatay mo. Kilingin mo itong basura. Sa oras na matapos mo, malamig na ang anak mo. Itong kalawang na bakal, kahit anong giling mo, hindi makakaputol kahit isang buhok ko, si Sandoval Paco. Itong espada, itanidam taong hindi uminom ng dugo. Naghintay lang para sa araw na ito. Papatayin ko kayo, tama na. Nagpapakunwari kang multo, isang kalawang na espada, sino ang matatakot? Puputulan na kita ngayon, mamatay ka na. Pumatay, may pumatay. Ngayong gabi, gusto ko kayong lahat para sa akin samahan ang aking anak sa kamatayan. Ngayong gabi, gusto ko kayong lahat maging kasama ng anak ko sa kamatayan. May pumatay, may pumatay. Lakas ng loob mong patayin ang tao ng bulwagan ng hangin at kulog. Wala na bang batas? Hindi ko inasahan. Marunong pala ng martial arts ang mga ngaso na ito. Ikaw isang taga-bukid, mga ngaso. Gaano ka kagaling? San ka pupunta? Wala ka ring kwenta. Sunod-sunod na nawawala ang mga dalaga, ang totoong salarin hindi iniimbestigahan, sa halip ay sinisi ang isang mga ngaso. Walang galang. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang magtanong? Kaninong karwahe gabi-gabi pumapasok sa pabrika ng burda? Sino sa liwanag ng araw ay kumidnap? Wala ba kayong ideya? Ang uniformeng ito na suot ninyo ay para bang ipagtanggol ang mga mamamayan o para lang maging alipin ng mayayaman? Ang taong ito ang kumidnap ng mga dalaga, ang serial criminal. Sino ang kukuha sa kanya para sa akin? Bulwagan ng hangin at kulog, malaking gantimpala. Mga walang kwenta, ano ang kinakatakutan ninyo? Kahit gaano siya kagaling, lumaban, isa lang siyang tao. Kahit na dumating si Montemayor Geron, wala siyang magagawa para iligtas siya. Ang tatay ko ay si Villafuerte Marso, ang general, ang opisyal na pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog. Lumaban sa akin ay parang kalabanin si Villafuerte Marso. Sa tingin ko sa inyo, sinong may tapang? Sige. Hep, hep, hep. Villafuerte Marso, may lihim na sulat mula kay Montemayor Geron. General si Alvaro at si Lira ay nasa panganib. Ang bulwagan ng hangin at kulog ay pumaligid sa bahay. Bumalik ka agad. Bulwagan ng hangin at kulog, ang lakas ng loob ninyo. Tawagin ang mga tauhan, ihanda agad para sa akin ang pinakamabilis na kabayo. Kailangan kong bumalik agad sa hilagang hangganan. Ang tatay ko ay mula sa sektor ng langit na tama na itinalaga ni General Villafuerte Marso bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog. Kung lalaban kayo sa akin ay kalaban ni General Villafuerte Marso. Ang bulwagan ng hangin at kulog ay paborito ni General Villafuerte Marso. Ikaw, hamak na taga-bukid, lumuhod ka at umamin ng kasalanan. Tapos ka na, ako naman. Atake, bingi ba kayong lahat? Pinapakain kayo ng bulwagan ng hangin at kulog, mga walang kwentang manonood lang. Lusob, kunin ang ulo ng bilanggong ito, gantimpala. 10,000 pirasong ginto. 10,000. Sapat na para sa ilang henerasyon, isa lang siya, mga kapatid. Sabay-sabay tayong lumusob. Hindi ako pumapatay ng walang sala. Ang bagay na ito ay hindi kayo kasali kung gusto nyong mabuhay. Umalis kayo agad. Rebelyon, lahat ay nagrebelde. Mga asong hindi marunong lumingon. Kayong mga nagmamayabang araw-araw na magaling daw kayo sa espada. Ang yabang nyo'y umaabot sa langit. Ngayong totoong may dugo, naging pagong kayong nagtatago. Kami ay galing sa pamilya ng martial arts. Paano kami matatakot sa kanya, isang bastos na taga-bukid? Ang espadang ito, ang Chushuijan, ay ginawa ng pinakamahusay na panday ng unang Diyos ng espada ng pinuno ng sektor ng langit na tama, na personal na panday ng Diyos ng espada. Ikaw, hamak na taga-bukid, malamang hindi mo pa ang pangalan ng Diyos ng espada at ng pinuno narinig. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na eskrima.
Nandito na si Tatay, Lira. Nandito si Tatay. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo si Tatay. Tatay, kasalanan ko, wala akong silbi. Kung natuto lang sana akong lumaban, mapoprotektahan sana kita, tatay. Sino ang pumatay sa aking anak? Ang paggamit ng mga dalaga sa paggawa ng pil. Sino ba talaga ang mastermind? Binalaan kita, ang kanyang ama ay ang punong bahay ng bulwagan ng hangin at kulog. Kung papatayin mo siya, tiyak na ikaw ay bubunutin ng litid at babalatan ng balat, dudurugin ang buto at ikakalat ang abo. Ngayon, natatakot ka na ba? Pakawalan mo siya. Sabihin mo na. Kung hindi, puputulin ko muna ang iyong mga paa at kamay at sisilain ang iyong mga mata at isasabit kita sa harap ng inyong bulwagan ng hangin at kulog para makita ng iyong ama kung anong klaseng tao ang kanyang anak. Ang aking ama ay tao ni Villafuerte Marso. Galawan mo ako? Ano ba ang tatay mo? Isang hamak na buhay ka lang, papatayin kita, malaking karangalan na iyon sa'yo. Sino ba talaga ang mastermind? Kung hindi mo sasabihin, hindi lang siya ang mamamatay sa aking kamay, kundi pati kayo, isasama ko kayo sa kanya. 3. Dalawa. Ikaw, Tatay, patay na bumangon pa. Lira! Gusto mo bang mabuhay ang iyong anak? Alam ko kung paano siya iligtas. Ibibigay ko ang isang impormasyon kapalit ng buhay ko. Anong impormasyon? Kung magsisinungaling ka, hihilingin mong mamatay ka na lang, ngunit hindi ka makakawala. Kung magsabi ka ng kahit anong kasinungalingan, gagawin kitang hindi na makabangon at hindi ka na makakamatay. Mayroon sa aming lihim na bodega hari ng mga ugat na 1,000 taon. Ang tanda makakapagligtas ng buhay at kaluluwa basta't may isang hininga pa mula sa kamatayan ay makukuha ang isang tao. Alvaro. Totoo, hindi kita dinaya. Meron talagang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda. Ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda ay tunay na. Isang banal na gamot sa sugat. Ang aking pinakamatapat na kasama ay iwan dito. Upang bantayan si Lira dito. Sasamahan kita sa bulwagan ng hangin at kulog Kunin ang gamot. dahil mahigpit ang seguridad sa bulwagan ng hangin at kulog mabuti na marami tayo para magbantayan. Harangin ninyo sila. Mga tao dito. Makatakas siya ng isang saglit pero hindi siya makakatakas magpakailanman. Lira, hintayin mo si tatay. Bantayan ninyo si Lira. Kung may lalapit, patayin ninyo. Opo. Sa bulwagan ng hangin at kulog, kunin ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ng tanda. Tay, may malaking problema. Anong ikinababahala mo? Pinahuli kita para kumuha ng dalaga para sa elixir, ngunit ganyan kakakalat? Ang tatay ng babaeng may likas na anyo ng tubig na espiritual pumunta na rito. Si Ginoong Montemayor ay nasa kanya rin. Papunta na sila sa ating bahay. Sabi niya kukunin ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda para iligtas ang anak niya. Tanga, ang laki ng gulo sa pagkuha ng sangkap at nadamay mo pa si Ginoong Montemayor. Kung malaman ni Villafuerte Marso na tayo ang gumawa ng elixir, ilang ulo kaya ang puputulin? Ginoo binata si Ginoong Montemayor kasama ang isang lalaking maninila, pumasok na sa pamamagitan ng dahas. Isang hamak na pinuno. At isang maninila na galing saan man ay hindi ako dapat matakot. Hindi ko sila kailangan katakutan. Hindi na sila mapigilan ng mga gwardya. Sila mismo ang pumunta rito, kaya huwag sisihin kung wala silang matakasan. Ako si Ginoong Montemayor Geron, pinuno ng sektor ng langit na tama. Pumunta ako para kunin ang hari ng mga ugat na 1,000 taon, ang tanda na itinatago ninyo para gamutin ang tanging saksi sa kaso ng nawawalang dalaga, si Villafuerte Lira. Ginoong Montemayor, ang tapang mo naman?
Si Villafuerte Marso ay nasa harapan ng labanan. Pumayag ba siyang makialam ka sa kasong ito? Ang maninila na ito ay pumatay sa harap ng madla at ang mga nawawalang dalaga, ebidensya at testimonya ay nagpapakita na siya ang salarin. Hindi mo siya dinakip, sa halip ay sumugod ka sa bulwagan ng hangin at kulog. Ang tapang mo, sa aking palagay, baka kasabwat mo siya. Tay, kasabot niya si Ginoong Montemayor. Dakpin na sila. Ibigay mo na ang gamot at may pag-asa ka pang mabuhay. Kung hindi, ngayong gabi, lahat ng nasa bulwagan ng hangin at kulog ay mamamatay kasama mo. Sino ka ba para? Manakot sa akin? Ako ang pinagkatiwalaang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog ni Villafuerte Marso. Marso Montemayor. Bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog, inuutusan ko kayo. Nadakpin agad ang kriminal na ito. Ibigay mo ang gamot, may pag-asa ka pa. Kung hindi, ngayong gabi, gagawin kong ang bulwagan ng hangin at kulog mo, lahat ng miyembro mo ay kasama sa libing. Anong klaseng tao ka? Karapat dapat ka bang mangbanta sa akin? Ako ay hinirang ni General Villafuerte Marso bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog. Villafuerte Marso, Montemayor Quezon. Ngayon bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog, iniuutos ko sa iyo. Nadakpin agad ang kriminal na ito. Kung susuway ka sa utos, ito ay paglabag sa utos militar at karapat dapat kang patayin. Kapag bumalik si General Villafuerte Marso, mapapanatili mo pa ba ang posisyon bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog? Mabuti. Mukhang determinado ka na sumama sa kriminal na ito at maging kasabwat. Dragon na asul, ibong madilim. Pinuno, dragon na asul at ibong madilim ay nasa talaan ng mga matapang sa daigdig ng mga mandirigma, ang ika-10 ranggo na pinakamalakas na manlalaban. Mukhang ngayong araw ang mga ngaso na ito ay tiyak na mamamatay. Alam mo ba kung sino ang dalawang tagapagtanggol na ito ng aking ama? Ano ang kanilang pinagmulan? Kurutin ka. Parang pagdurog ng langgam kasing dali lang. Sa iyong kakayahan, medyo malakas ka nga. Sayang at nakaharap mo ako. Kung luluhod ka ngayon at yuyuko at sisirain ang iyong sariling kakayahan, maaari ko pa ring iwan ang iyong katawan na buo. Sa isang taong malapit ng mamatay, bakit pa magsalita? Ikaw, ngayon ako talagang pagpuputol-putulin ko ang iyong katawan. Napakayabang mo. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka? Walang pangalan. Laban, kayong dragon na asul at ibong madilim, hindi ba kayo magaling sa pinagsamang pag-atake? Sabay-sabay ninyo siyang patayin. Sektor ng langit at daigdig ng mga espada. Hangin at kulog. Gusto ninyo akong patayin? Hindi pa kayo karapat-dapat.
Gusto mong mamatay? Sandali. Ang taong ito malamang hindi siya ordinaryong mangangaso. Ang husay at espada na ito. Tatay, nag-iisip kayo ng sobra. Tingnan mo ang suot niya, puro basahan. Ang mga kalyo sa kamay gawa sa mabibigat na trabaho. Itong probinsyano, anong husay ang kaya niya? Kung master siya, bakit siya nangangaso sa bundok? Tiyak na si Ibong Madilim ay naging pabaya, kaya siya nahuli nito. Tama, tiyak na nagkataon lang. Isang mangangaso na kumain ng ilang taon ng mga hayop, mas malakas lang ang katawan. Hindi pwedeng nakatagong master siya. Sandoval Paco, ibigay mo ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda. May pag-asa pa ito. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, baka ang resulta ay hindi kayang tiisin ng iyong bulwagan ng hangin at kulog. May karapatan ka bang magbanta sa akin? Ang bulwagan ng hangin at kulog ay may mahigit 100 mandirigmang handang mamatay. At kasama pa sina Dragon na Asul at Ibong Madilim, hindi ba nila mapapatay ikaw at ang mangmang na ito? Sandoval, payagan mo kaming dalawa na magtulungan? Sa loob ng 10 galaw, Tiyak na kukunin namin ang buhay ng mga ngaso na ito. upang magtatag ng takot para sa bulwagan ng hangin Sige, at huwag kulog. magatubili. Patayin ang walang pakundangang ito sa lugar mismo. Opo. Mamatay. Aba, Villafuerte, Marso. General, Dumating kayo sa tamang oras. Kung huli pa kayo ng isang hakbang ang aking bulwagan ng hangin at kulog, baka masira na ng dalawang ito na mga walang galang na manggugulo, mawasak. Marso, General Villafuerte, Marso. General, napapanahon po ang dating ninyo. Kung huli pa kayo ng isang hakbang, ang bulwagan ng hangin at kulog ko ay bubuwagin ng dalawang ito. Mga walang galang na manggugulo. Wawasakin nila ito. Ang magnanakaw na ito ang nagdulot ng kaguluhan sa kabisera at pumatay ng halos 100 dalaga ang salarin. Ngayon ay naglakas loob na may dalang sandata, pumasok sa bulwagan ng hangin at kulog. Para umatake. General, pakitingnan ninyo. Si Montemayor Jeron ay may masamang balak. Kumakain siya ng pondo ng hukbo ng general. At nakipagsabwatan sa masamang mamamayan na ito, pumasok sa bulwagan ng hangin at kulog. Ito ay hindi pagalang sa inyo, na parang wala kayo. Dahil narito si General Villafuerte Marso. Ang mga ngaso at ang munting komandante na ito, walang makakatakas. Ang mang-istorbo sa pinuno ng bulwagan ng hangin at kulog ay sapat na. Ngunit pati na ang sumuway sa harap ni General Villafuerte Marso. Talagang hinahanap ang kamatayan. Tatay, nanlamig ang mukha ni General Villafuerte Marso. Ang mga ngaso at si Montemayor Jeron ay tapos na. Si Montemayor Jeron ay umalis sa kanyang pwesto. Ang mga ngaso na ito ay dapat parusahan ayon sa batas militar upang maging babala sa lahat. Kung hindi, sino pa ang igagalang kayo sa hinaharap? Sa tingin ko, ang taong hindi ako ikinagalang ay ikaw. Kuya, ako si Villafuerte Marso, ang inyong nasasakupan. Huli na ang aking pagdating upang iligtas kayo. Pinasakit ko kayo at si Villafuerte Lira. Ano? Kuya. General, ano ito, General? Baka nagkakamali kayo ng tao? Ang taong ito ay isa lamang mga ngaso sa bundok. Mga ngaso? Alam ba ninyo? Ang taong ito ay noong ng sektor ng langit na tama. Patawad, General. Ako ay bulag. Hindi ko alam na ang taong ito ay ang inyong kuya. Maawa kayo, General. Ako ay nagkamali. Kanina lang ay sinasabi na ako ang magtatanggol sa inyo ang kapal ng mukha. Kumidnap ng mga dalaga para kunin ang dugo. Ang ganitong kasuklam-suklam na gawain, sino ang nag-utos sa inyo? Ito Magsalita! Ay ang matandang dalubhasa sa gamot ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Kailangan niya ang dugo ng birhen para gumawa ng elixir. Sabihin ay maaaring pahabain ang buhay ng 100 taon at hindi tumatanda. Ito ang utos ng matandang dalubhasa sa gamot. Nangako siya basta maibigay namin sa kanya sa tamang oras ang dugo ng birhen bilang alay, gagarantiyahan niya ang bulwagan ng hangin at kulog ng yaman at kaginhawaan sa bawat henerasyon. Ako rin ay naging mangmang sandali.
maniniwala sa ganyang masamang landas. Mukhang ang bulwagan ng hangin at kulog ang posisyon ng Pangulo, pati na ang iyong ulo ay hindi na gusto. Maawa kayo, Ginoo. Ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ay nasa bahay pa. Basta mailigtas ko si Lyra, ibibigay ko ito. Hinihiling ko sa general at sa dakilang tao. Iligtas ang buhay namin ng aking anak. Oo, oo. Kukunin ko na ang hari ng mga ugat. Kuya, ang mag-amang jaw ng bulwagan ng hangin at kulog, paano natin sila haharapin? Utang ng dugo, bayad ng dugo. Wala ni isa ang matitira. Sundo. Wala ni isa ang matitira. 10 taon ng digmaan ay isa pa ring maliit na kumander. Ang ganitong uri ng na tinatapakan ng iba, sawa na ako. Utang na dugo, dapat bayaran. Wala ni isa ang matitira. Sige, susundin ko. Wala ni isa ang matitira. 10 taong pakikidigma, isang munting general pa rin. Ang ganitong uri ng pagiging nasa ilalim ng ibang tao, sawa na ako. General, ako muna ang magbibilang ng mga tauhan ng bulwagan ng hangin at kulog para maiwasang may makatakas sa gitna ng kaguluhan. Sige, pumunta ka. Ang matandang dalubhasa sa gamot ay makakatulong sa akin upang makalagpas sa antas ng Grandmaster. Alvaro, kung may sisihin ka ay sa anak mong babae mo lang, na humadlang sa aking landas ng pagtaas ng ranggo. Narito ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda. General, maawa ka, patawarin mo ako. Maawa ka, yaong mga kabataang babae na pinahirapan ninyo. Sino ang naawa sa kanila? Isuko ang hari ng mga ugat ay dapat ninyong gawin. Huwag isiping ito ay sapat na upang mabawi ang inyong pagkakamali. General, nakikita mo naman, ang inyong lingkod. Ako ay handang ibigay ang lahat ng aking kayamanan upang aliwin ang pamilya ng mga babaeng iyon. Ilang maruming pera ay gusto mong bilhin ang buhay ng iba. Mas mabuti pang pumunta ka sa impyerno at humingi ng tawad kay Haring Yama. Lahat ito ay dahil sa anak na ito. Siya ang naghangad sa pangako ng matandang dalubhasa sa gamot ng kayamanan. Siya ang nag-isip na hulihin ang mga babaeng iyon. General, ako ay handang personal na patayin ang anak na ito upang humingi ng tawad sa iyo. Tatay, gusto mo akong mamatay upang iligtas ang iyong sarili at ang kayamanan ng bulwagan ng hangin at kulog. Tumahimik ka. Ang mga kasalanang ginawa mo, gusto mo pa akong sumalo hanggang kailan? Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang anak, ikaw naman ay higit pa sa mga mababangis na hayop sa bundok na mas malupit. Mabuti isang tatay na may malalim na pagkaunawa sa katarungan. Anong tinatawa mo? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa general? General, ang mga bagay na ito ay wala sa akin. Kung gusto mong pumatay, Tatay, kayo ang nagturo sa akin. Ang taong hindi nagmamahal sa sarili ay mapaparusahan ng langit at lupa. Dahil gusto nyo akong mamatay, kung gayon pumunta muna kayo sa impyerno upang mag-advance para sa akin. Ikaw, ang kayamanan ng bulwagan ng hangin at kulog, sapat na ako ang mag-enjoy para sa iyo. anong tinatawa mo? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa general? General, wala akong kinalaman dito kung gusto mo akong patayin. Itay, kayo ang nagturo sa akin. Ang taong hindi nag-iisip para sa sarili ay mapapahamak. Dahil gusto mo akong patayin, Itay, sige, mauna na kayo sa impyerno at mag-advance para sa akin. Ikaw, Ang yaman ng bulwagan ng hangin at kulog. Sapat na ako ang mag-enjoy para sa iyo. Ama. Itay, bakit kayo nagkamali ng ganito? General, nakita ninyo na. Itong matandang ito ang utak. Natatakot siyang mahuli. Kanina gusto pa niya akong patayin para manahimik. Ang lahat ng ginawa ko ay pinilit ako ng aking ama. pumatay ng sariling ama at umiyak pa. Talagang mabuting anak, ang bibig na umiiyak para sa iyong ama ay mas mabilis pa kaysa sa kamay na pumatay sa kanya. Oo, mas mabilis. Binibini, hinihintay ako ni Lyra. Bahala ka na dito. Ang mga sangkot sa bulwagan ng hangin at kulog sa kasong ito walang makakatakas. Kuya, ito ang selyo ng general ko. Kapag nakita ito, Walang mangungulit sa'yo. Salamat sa pag-alala. Lyra, Itay, nakuha ko na ang gamot. Kapag gumaling ka na, tuturuan kita. Lyra,
Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan si Lyra? Si Joy Montemayor, gusto niya kaming patayin para manahimik. Sabi niya, ibibigay si Lyra sa matandang dalubhasa sa gamot. Anong nangyari? Nasaan si Lyra? Si Montemayor Heron, papatayin niya tayo para walang makakaalam. Sabi niya, si Lyra, ibibigay kay matandang dalubhasa sa gamot. Sabi ni Montemayor Heron, kapag tinulungan siya ng matandang dalubhasa sa gamot, makakamit niya ang antas ng Grandmaster. Hindi na niya kailangang sumunod sa iba. Ang galing mo, Montemayor Geron. Dati kitang iginagalang bilang isang matapang na tao. Pero hindi ko inakala na ikaw ay isang lobo na nakabalat kayo bilang tao. Gusto mong gamitin ang anak ko para makuha ang iyong antas ng Grandmaster. Tingnan natin kung may buhay ka pang mapapalit. Lyra, hintayin mo si tatay sa bulwagan ng hangin at kulog. Kukunin ko ang hari ng mga ugat na 1,000 taon ang tanda para magising ka. Dalhin mo itong kandado ng espada at buto ng pagkakaisa. Kahit saan ka magpunta sa dulo ng mundo, mahahanap ka ni tatay. Kalurang bahagi ng lungsod. Nakakulong si Lyra sa isang inabandunang piitan sa kanlurang labas ng bayan. Likas na anyo ng tubig na espiritual. Masisiyahan ang matandang dalubhasa sa gamot kapag nakita niya ito. Ang galing ng komandante! Kapag tinulungan ka ng matandang dalubhasa sa gamot upang makaabot sa antas ng Grandmaster sa oras na iyon, kahit si Villafuerte Marso ay magbibigay sa iyo ng lubos na paggalang. Pagkatapos ng araw na ito, ipapaalam ko sa lahat kung sino si Montemayor Heron. Tumigil, pribadong lupain ito. Mga taong walang kinalaman, umalis kayo. Hinahanap mo ang kamatayan. Buksan mo ang iyong mga mata, aso. Tingnan mo kung ano ito. Utos militar ni Villafuerte Marso. Maawa kayo, Ginoo. Itong piitan ay pag-aari ni Komandante Montemayor Geron. Tagabantay lang ako. Isang dalagita, mga 14 o 15 taong gulang. Ngayon lang dinala, saan siya ikinulong? Alam ko. Si Komandante Montemayor Geron kanina. Personal na nagdala sa kanya sa loob. Ako ang magdadala sa inyo. Nandyan lang sa unahan. Kumaliwa. Saklolo. Ihatid mo ako. Kung magloko ka pa, ang nakahiga sa lupa ay ang kahihinatnan mo. Hindi na talaga. Ang hinahanap mo ay nasa pinakaloob. Bakit ako nandito? Saan ito? Piitan ito. Kami ay dinukot para ibigay sa isang masamang tao na tinatawag na matandang dalubhasa sa gamot. Buksan ang pinto. Tiyak na darating ang tatay ko para iligtas ako. Kahit saan ako naroroon, mahahanap niya ako. Ang tatay mo, kahit ang buong hilagang hangganan ay baliktarin, hindi niya mahahanap ang lugar na ito. Kapag siya ay parang langaw na walang ulo, ay sumugod dito, ikaw ay nasa lambak ng mga dalubhasa sa gamot na. Dalhin mo, o... Limang kampeon, 8 kabayo. Sino itong walang modo? Na naglalakas loob na pumunta sa amin at magulo sa teritoryo namin? Umalis ka. Naghahanap ka ng gulo.
ang taong makakahadlang sa akin ay hindi pa ipinapanganak. Lira! Lira! Tatay mo na ito, susunduin ka. Villafuerte, Lira. Sunduin na kita ni tatay pa uwi. Wag mo akong patayin. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Nakakita ka ba ng babaeng may dala nitong kandadong pilak? 18 taong gulang, ganito kataas. Nakita ko siya. Siya kanina ay kasama ko na nakakulong. Pakiusap. Iligtas mo ako. Iligtas mo kami. Tatay, iligtas mo ako. Isakay sa karwahe, umalis na agad. Punong General, diretso na ang babaeng ito sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Bilisan mo, kung hindi, ang kanyang tatay at si General Villafuerte Marso ay malalaman agad. Kailangan bago nila mapagtanto ito, maihatid ang tao kay matandang dalubhasa sa gamot. Kapag tinanggap ni matandang dalubhasa sa gamot ang malaking regalong ito, ang aking kakayahan sa tulong ng lihim na sining ng matandang dalubhasa sa gamot ay tiyak na makakaabot sa antas ng Grandmaster. Opo, Punong General. Sige na. Umalis na kayo dito. Villafuerte, Lira, nasaan ka ba talaga? Tagapagligtas. Naalala ko na. Alam ko kung saan pumunta ang babaeng may kandadong pilak. Ang babaeng may kandadong pilak na ito ay dinala ng pinuno. Narinig ko silang nagsabi. Ano ang sinabi nila? Nadadalhin siya sa isang lugar na tinatawag na lambak ng mga dalubhasa sa gamot para ihandog sa isang matandang dalubhasa sa gamot. Nga pala, tagapagligtas. Naalala ko na alam ko ito, nasaan ang babaeng may pilak na kwintas? Itong babaeng may pilak na kwintas, dinala ng pinuno. Narinig ko silang nagsasabi. Ano? Sabi nila dadalhin siya sa isang lugar na tinatawag na lambak ng mga dalubhasa sa gamot para ihandog kay matandang dalubhasa sa gamot. Lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Tagapagligtas, pakisuyo. Iligtas po ninyo kami, pakisuyo. Huwag ninyo kaming iwan. Hindi namin alam ang daan palabas. At baka makasalubong namin ang kanilang mga tao, pakisuyo. Iligtas po ninyo kami, tagapagligtas. Pakisuyo, iligtas po ninyo kami. Tumayo kayong lahat. Sigurado kung kayo ay lalabas na ligtas, walang maiiwan. Lahat sundan ninyo ako. Kapag may sangandaan, huwag tumigil. Kapag may humarang, huwag matakot. Tumakbo lang kayo diretso. Tumakbo kayo sa daang bundok hanggang sa dulo. Pagkatapos bumaba ng bundok, makakauwi na kayo. Villafuerte, Lira. Tumakbo ka lang sa daan. Pagbaba mo ng bundok, Makakauwi na kayo. Lira. Tumigil ka. Isa pang hakbang gagalaw ako. Geron. Itapon mo ang iyong espada, wala nang daya. Itaas ang kamay at umatras. Kapitan Geron. Wala naman tayong away, pakawalan mo si Lira. Ang pagkuha mo kay Lira ngayong araw, kaya kong kalimutan na parang hindi nangyari. Buburahin na ang lahat ng sama ng loob. Villafuerte Albaro. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni General Marso ay nagmamakaawa rin sa wakas.
Ang anak mo ang aking tuntungan para umangat tulay patungo sa antas ng Grandmaster. Pakawalan mo siya. Akala mo ako si Geron ay isang batang 3 taon, madaling lokohin? Ang kayang gawin ni matandang dalubhasa sa gamot, kaya ko ring gawin. Tigilan mo ako. Kung may ganyan kang kakayahan, bakit ka nagtago at naging mangangaso? Yang patpat na panggatong nakakahiya naman. Gamit ang basurang iyan, gusto mo akong kalabanin? Ang tunay na landas ng espada ay wala sa espada mismo, kundi sa taong gumagamit nito. Bakit gagamit ng malaking kutsilyo para pumatay ng manok? Para sa'yo? Sapat na ang isang patpat na panggatong. Ngayon, makikita natin kung matigas ang iyong bibig o matigas ang aking espada. Ang sangang ito kahit pangkaraniwan ay nasa aking puso. Ang espada ay nasa aking kamay. Kaya nitong putulin ang lahat ng kawalan ng katarungan sa mundo. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan, humanda ka. Isang patpat pang sunog? Gumamit ka ng isang lumang patpat pang sunog at tinalo mo ako? Sino ka ba talaga? Lira, huwag kang matakot. Nandito na si Itay. Itay, ako. Ayos lang ako. Dakpin siya. General, 10 taon akong nagtiis, pati ang mga tulad ng ama't anak na Zhao ay nakaupo sa aking ulo. Nangako ang matandang dalubhasa sa gamot na tutulungan akong umahon sa antas, kaya ako naging mangmang, General. Hindi ito dahilan para gamitin mo ang buhay ng iba kapalit ng iyong kinabukasan. Pakiusap, General, alang-alang sa dating samahan, handa kong ibigay ang tatak ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot at magbayad ng pagkakamali. Kung napariwala ang landas ay hindi na makabalik. Kung nagkasala, ay dapat tubusin ng dugo. Dalhin siya parusahan ayon sa batas militar. Kuya, nahuli ako. Unahin mong iligtas si Lira. Itay, mas maganda na ang pakiramdam ko. Wala nang sakit ang katawan ko. Itay, hindi ako makahinga. Kuya, anong nangyari? Ang katangian ng ginseng king ay lubos na mainit at dalisay. Ngunit sa katawan ni Lira ay may nalagay na malamig na lason. Pumasok ang mainit na gamot, sa halip ay pinalala ang malamig na lason. Ngayon ang init at lamig ay naglalaban, sinisira ang puso't mga ugat. May lunas ba? Kung sino ang gumawa ng problema, siya rin ang dapat lumutas. Ang lason ay galing sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot at ang lunas ay natural na naroon lamang. Magtitipon ako ng mga sundalo ngayon din. Sasama ako sa iyo upang lusubin ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Kailangan ka pa ni Lira na alagaan? At ang iyong pagkatao ay hindi angkop na pumunta. Ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay gumagamit ng buhay ng tao sa paggawa ng eliksir. Hinahabol ang walang saysay na immortalidad. Kung hindi maalis ang panganib na ito, hindi alam ng mundo kung ilang pamilya pa ang dadaan sa sakit na aking dinaranas ngayon. Akala ko noon na sa pagtatago ng espada at pagre-retiro ay mapoprotektahan ko ang aking pamilya. Ngunit ang kasamaan ng mundong ito ay hindi ka titigilan dahil sa iyong pagtitiis. Nagpasya akong pumunta ng personal sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot, kunin ang lunas para kay Lira at dakpin ang matandang dalubhasa sa gamot. Kuya, ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay puno ng mga bitag at mekanismo, at ang matandang dalubhasa sa gamot mismo ay dalubhasa sa mga lihim na sining. Madaling iwasan ang lantarang pana, mahirap ang palihim na palaso. Ang pagpunta mong mag-isa ay masyadong mapanganib. Noong ako ay sumupil sa Timog Hangganan, nakuha ko ang bagay na ito. Ito ay Uod na nagpapalit ng anyo, isang salamangka mula sa Timog Hangganan. Maaaring magbago ng anyo at boses. Makatutulong sa iyo na itago ang iyong pagkatao at makapasok sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Kumuha ng isang patak ng dugo ng taong gusto mong gayahin. Ilagay ang insektong sumipsip ng dugo sa iyong balat upang magbago ng anyo. Gusto mong magpanggap bilang Lira. gamit ang itsura ni Lira pumunta sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay hindi maghihinala.
Alagaan mo si Lira para sa akin. Sinong batang babae ka? Naligaw ka yata. Huwag kang manggulo, bata. Umuwi ka na at hanapin ang nanay mo. Sasali din ako sa seleksyon. Nagbibiro ka lang yata. Ito ang lambak ng mga dalubhasa, sa gamot hindi ito botika sa probinsya. Seleksyon na ginagawa tuwing 10 taon dadaan sa 3 pagsubok. Para makita ang matandang dalubhasa sa gamot. Dumating na ang pagkakataon, ito ang magandang pagkakataon para mapalapit sa kanya. Nabalitaan ko na ang mananalo ay magiging paboritong alagad. Ako si Luningning, ano ang pangalan mo? Gamit ang itsura ni Lira, Pumunta sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. ay hindi maghihinala. Ako si Lira. Isang batang babae na walang alam at maglakas loob na sumali sa seleksyon. Anong kaya mong gawin? Lira, huwag mo siyang pansinin. Siya si Zubiri Raymond, panganay na anak ng pamilyang Zubiri, laging mayabang. Ako si Sandoval Elias, ika-18 henerasyon na alagad ng sektor ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Maaari bang malaman kung saan ka galing na paaralan? Wala akong paaralan. Ang tatay ko ay mangangaso sa bundok. Mangangaso. Anak ng isang mangangaso at karapat dapat bang makipagpaligsahan sa amin? Nakakatawa. Sige na, kung hindi pumasa sa pagsusulit, mas mabuti para paglaon. Magtapon ka ng pinagkulo ng gamot namin, magdala ng panghugas ng paa, at least may ginawa ka. Simulan na natin ang unang pagsubok. Pagsubok ng lakas. Pumili ng isang bato. Buhatin ito, ilipat ang 10 hakbang at makakapasa ka. Ang 200 pata ay limitasyon lang ng ordinaryong mandirigma. 500 pata, tanging ang may likas na kakayahan ang maaaring sumubok. 500 pata. 500 pata ilipat ng 10 hakbang? Imposible ito. Tungkol naman sa batong ito, 1,000 pata. nakatambak lang para makita ninyo ang hirap. Kailangan mong ilipat ng 10 hakbang para pumasa. Hindi basta iangat at ihulog. Wala nang 500. Kahit 200 ay mahirap na. Ano? Takot kayong lahat? 500 pata natatakot kayo. Mauna ka, Jizubiri. Ipakita mo sa amin. Mga duwa, ang lakas ay nalilinang at likas na ipinanganak. Hindi tulad ng mga taong bundok na akala nila makakalusot dahil nakahuli ng ilang taon. Ang galing ng lakas, tunay na isang Zubiri. Nagawa mo rin? Ito ang kakayahan ng mga may lahi. Ang ilan sa inyo hindi kayang buhatin ang 200. Pangarap pa ang 3 pagsubok ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Masyado nating inaasam? Pumasa sa 3 pagsubok? Batang babae, kung marunong kang makisama, sumuko ka na ngayon para hindi mamaya mapatid ang binti ng bato. At kailangan ka pang buhatin pababa, tama.
Oo nga. Ano, batang mga ngaso, nakita mo na. Itong 500 pata na bato, hindi mo pa yata nakita. Gusto ko ring subukan. Tingnan natin ang inyong sinasabing likas na lakas. Gaano ba talaga kahirap? Guro, subukan ko. Umalis ka. Guro, ako na muna. Pumasa na. Sige. Sige. May mga tao hindi alam ang sarili nilang kakayahan. Hindi alam, sige. Sabi raw may taglay na pambihirang lakas. Nakita nyo? Iyan ang tinatawag na may kamalayan sa sarili. Anak ng mga ngaso, sige. Laban lang! Ikaw naman ang magpakita ng galing. Sige na. Ang tapang-tapang mo kanina laban. Ngayon ikaw naman ang magpamangha sa amin. Sige, bata-bata. Laban lang. Laban lang, sige. Sige. Bata, halika na. Laban lang, bata, baliw na yata siya. Tama nga, baliw na yata siya. 1,000 piso. Yung maliliit niyang braso at binti, kung maigalaw niya iyan ng 1 pulgada, talo ako. Tama nga. Sige. Baka mamaya madurog siya. Huwag niyong sabihin hindi namin kayo binalaan. Bata, laban lang. Bata, tama nga. Baka ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay kailangan pang mag-ambag ng lapida para sa kanya. Hay! Bata, huwag mong biruin ang buhay mo. Bumalik ka. Bata, hindi na kailangang ilipat ng 10 hakbang. Kaya mo bang ang batong ito iangat kahit 1 pulgada mula sa lupa? Ako, Zubiri Raymond, ngayon ay luluhod at yuyuko ng 3 beses sa iyo. Tatawagin kitang Lola. Bata, huwag mong paglaruan ang buhay mo. Umalis ka. Inday, wag mo nang sabihing ilipat ng 10 hakbang. Kaya mo itong bato buhatin 1 pulgada mula sa lupa. Ako, Zubiri Raymond, ngayong araw na ito ay luluhod at magbibigay ng 3 pagyuko sa iyo at tatawagin kang Lola. Lira, sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Ikaw, sa edad mong yan, kaya mong buhatin ng 200 kilo? Ay magaling ka na. Huwag mong paglaruan ang buhay mo. Isang batong 1,000 kilo. Kahit kami nahihirapan buhatin. Pabayaan na ang isang batang babae buhatin at ilipat ng 10 hakbang. Walang pakialam sa buhay, isulat ang pangalan niya. Kung mahulog siya at mamatay o maging baldado, hindi kasalanan ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Tawagin ang kanyang ama na mga ngaso para kumuha ng kanyang bangkay. Narinig mo ba? Inihanda na namin ang iyong libing. Ngayon, bumaba ka at yumuko at maglinis ng arinola ko sa loob ng 3 buwan. Baka mailigtas mo pa ang iyong buhay. Sa huli, isa lang siyang probinsyana. Hindi marunong sa mundo. Kahit may konting talento, hindi magtatagal. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Alam ko ang aking limitasyon. Ang problema ay ang batong ito masyadong magaan. Sabi niya masyadong magaan. Baliw. Tiyak na nabaliw siya sa batong 1,000 kilo na ito. Nagawa niyang buhatin. Paano naging posible? Ang sinabi mong pagyuko kanina, tutuparin mo pa ba? Yung sinabi mong pagpandurog, may bisa pa ba?
Isang maliit na babaeng yan, paano mabubuhat ang 1,000 piso? Peke, tiyak na peke ang batong ito. Manahimik ka! Ito ay batong Xuantie, talagang 1,000 piso ang bigat. Ang proseso ng pagpili ng aming lambak ng mga dalubhasa sa gamot, hindi mo iyon pwedeng questionin. 30 taon na akong namamahala sa pagpili. Ang batang ito ay sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Mula nang itatag 100 taon na ang nakalilipas, ang unang makabuhat ng 1,000 pisong batong Xuantie na mag-aaral. Likas na lakas, talagang likas na lakas ito. Ang pagbubuhat na tila magaan, ang mga mata parang nakita ko na saan man. Hindi! Lira, ang galing mo. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawa kong idolo. Ikaw, sino ang una mong idolo? Siyempre, 18 taon na ang nakalipas. Ang taong may isang espada, nag-iisang yumanig sa 3 hukbo, ang unang Diyos ng espada, ang pinuno ng sektor ng langit na tama. Sayang, hindi alam kung nasaan siya ngayon. Kung hindi, siguradong magpapakasal ako sa isang tulad ng pinuno, isang matapang na bayani. Inilipat ko na ang bato. Ang sinabi mo kanina sa publiko, pagpandurog sa harap ko at maglinis ng palikuran ko sa loob ng 3 buwan, simula ngayong gabi. Biro lang, hindi naman dapat seryosohin. Sabihin mo yan. Zubiri Raymond, kung hindi mo kayang matalo, huwag kang tumaya. Nakakahiya naman ito. Tama, isang tunay na lalaki ang salita ay hindi na mababawi. Ang round na ito ay hindi tatanggapin. Kanina, gumamit ka ng itim na mahika. Oo, itim na mahika. Ito ay nagpapakita lang na malakas ka. Hindi ito tunay na kakayahan. Hindi ako pumayag. Sa tingin ko, si Lira na batang babae, ang kanyang kakayahan ay hindi masukat. Baka talaga siya ang hindi inaasahang mananalo. Ang unang pwesto ngayong araw, magpapalit na ng may-ari. Sa tingin ko, si Villafuerte Lira ay may hindi masukat na kakayahan. Baka siya talaga ang hindi inaasahang mananalo. Ang unang pwesto ngayon ay magbabago na. Buwisit na babae, hayaan mo munang masiyahan ka sa susunod na pagsubok. Gagawin kitang kahiya-hiya. Tama na. Dahil may pagtatalo, simulan na ang ikalawang round pagsubok sa paggawa ng tableta. Narito ang reseta. Pareho ang mga sangkap sa loob ng 1 oras kung sino ang makagawa ng tableta na mas mataas ang antas at mas kaunti ang dumi siya ang mananalo. Ako na muna. Tableta ng ikalawang antas. Bahagyang pumasa. Limang antas na tableta ng enerhiya, napakataas ng kalidad, Zubiri Raymond. Ang iyong talento sa paggawa ng tableta ay talagang mahusay. 5 antas. Talagang mahusay si Senior Zubiri Raymond. Ang dumi ay hindi umaabot sa 10%. Ang galing niya sa pagkontrol ng apoy. Ito ang pagkakaiba. Ang paggawa ng tableta ay nakadepende sa talento, hindi sa puro lakas. Pinapayuhan kitang sumuko na para hindi mo mapasabog ang kaldero. Nakagawa ng 5 antas na tableta ay karapat-dapat ipagmalaki. Ang tunay na paggawa ng tableta ay hindi kailangan ng reseta. Ano ang ginagawa niya? Hindi man lang niya tinitingnan ang reseta. Nagpapanggap, hindi tumitingin sa reseta, hindi tumitimbang ng sangkap sa tingin ko kung paano niya sasabugin ang palayok. Baliw na, talagang walang kwenta. Ang mga sangkap ay may pagkakasundo at pagkakasalungatan. Kung sobra, magiging lason. Kung kulang, masasayang. Kumuha siya ng basta-basta gamit ang kamay. Talagang pag-aaksaya ng magagandang bagay. Maaring si Lira Villafuerte ay may memoryang litrato na isaulo na niya ang reseta.
Ano ang ginagawa niya? Hindi man lang tumingin sa reseta. Nagpapanggap lang. Hindi tumingin sa reseta, hindi nagtimbang ng sangkap. Tingnan natin, paano niya masisira ang kaldero? Baliw, ito ay walang katuturan. Ang mga sangkap ay magkakaugnay. Ang sobra ay lason. Ang kulang ay walang silbi. Kumuha lang siya ng basta-basta. Isang malaking pag-aaksaya. Maaring si Lyra ay may photographic memory. Na-memorize na niya ang reseta. Ito ay... Tingnan ninyo, ang lakas ng apoy. Nagluluto ba siya? Talaga, isang mangmang na puro lakas lang. Ito ay kahibangan. Ang kaldero. Sasabog na ito. Tiyak na sira na. Pag-aaksaya. Napakalaking pag-aaksaya. Buksan. Ang tanda ng dragon. Lumitaw ang marka ng dragon sa pin. Ika-10 antas ba ito? Imposible. Hindi man lang siya tumingin sa reseta. Paano nangyari iyon? Nakagawa ng ika-10 antas na pil. Dayain. Tiyak na nandaya siya. Ito ay higit sa ika-10 antas na pil. Angin ng kalidad. Halos perpekto. Ang linis ng bisa. Tiyak na nandaya siya. Tiyak na nagtago siya ng pil sa katawan. At pinalitan ito ng palihim. Isang babaeng probinsyana. Paano siya makakagawa ng ika-10 antas na pil? Binibini, sabihin mo ang totoo. Dati ka bang natuto ng paggawa ng pil? Hindi pa. Napanood ko kayo minsan. Talaga? At naisip kong madali lang. Totoo. Peke. Ginawa ko lang ng basta-basta. Bata ka pa at nagsasalita ng mapagmataas. Tagapamahala, dinggin ninyo ito. Mga salita ba ito ng tao? Tingin lang, alam na. Ininsulto niya ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Baka ang pil na ito ay itinago niya ng maaga. Tumigil ka, kahit na henyo. Hindi pwedeng sa unang subok makagawa ng ika-10 antas na banal na pil. Mga tauhan. Dalhin ang mandarayang ito. At itapon siya sa labas. Sino ang may lakas ng loob? Buksan ninyo ng mabuti ang inyong mga mata. Ang gamot na ito ay may natitira pang init mula sa apoy. Ang bango ng gamot ay talagang kapareho ng mga sangkap na ginamit kanina. Ang gamot na ito ay tiyak na bagong luto. Ito? Ang katotohanan ay higit pa sa mga salita. Ang babaeng ito ay likas na pambihira. Hindi lang siya may kahanga-hangang lakas, kundi pati na rin sa paggawa ng gamot ay natural na marunong. Huwag mong hayaang ang pagkiling ang magbulag sa iyong mga mata. Na ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay mawalan ng isang henyo na minsan lang sa 100 taon. Lyra? Talagang ang henyo. Ang maliit na babaeng ito ay talagang nakagawa ng gamot na higit sa ika-10 antas. Marahil ay mas mahusay pa kaysa sa matandang dalubhasa sa gamot noong kabataan niya. Sumpa, ang lahat ng atensyon ay naagaw ng mabangis na babaeng ito. Hintayin mo, mayroon pang huling yugto. Hindi ako naniniwalang magaling ka sa lahat. Ang unang 2 pagsubok ay tapos na. Susunod ay ang 3 yugto at ito na ang huli, pagsubok ng espiritong ugat. Ito ang haligi na sumusuri ng espiritu. Kailangan lamang ilagay ang iyong palad dito, Upang masuri. ang inyong kalidad ng espiritong ugat. Ang asul ay ordinaryong antas. Ang lila ay mahusay. Tungkol naman sa ginto, ito ang pinakamataas na antas na bihira sa 10,000. Ako na mauna. Asul na ordinaryong espiritong ugat. Pwede pa ring maging panlabas na alagad. Ang batang babae ay may likas na malakas na lakas at sa paggawa ng gamot ay dalubhasa. Ayon sa matanda, ang iyong espiritong ugat ay hindi bababa sa lila at malamang ay ang tanyag na gintong uri. Ginto ba? Malalaman kung susuriin. Kung gagamitin ko ang tunay kong kakayahan, ang haliging ito ay tiyak na hindi makakayanan at sasabog. Masyadong malaking ingay, baka makapag-alarma.
Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Walang reaksyon. Paano nangyari? Si Villafuerte Lira, sa unang 2 pagsubok napakahusay. Baka nasira ang haligi ng pagsubok. Isa pala siyang walang espiritual na ugat, walang silbi. Sabi ko na nga ba, isang bata pa, paano magkakaroon ng gintong espiritual na ugat? Sayang, sobrang sayang. Likas na lakas bihasa sa paggawa ng gamot pero walang espiritual na ugat. Talaga pala, sobra kita na overestimate. Paano naging ganito? Dahil walang espiritual na ugat, wala kang karapatan pumasok sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Ang unang 2 round, invalid, palabasin siya. Wag! Kahit walang espiritual na ugat ang kanyang katawan at galing sa paggawa ng gamot ay bihira mag-focus sa paggawa ng gamot. Sa hinaharap ay magiging mahusay. Villafuerte Lira, ang haligi na sumusuri ng espiritu ay walang reaksyon. Ito ay nagsasabing wala kang espiritual na ugat. Ngunit dahil sa unang 2 round kahanga-hanga ang iyong pagganap, maaari kitang tanggapin bilang pansamantalang estudyante. Naiintindihan ko, Master? Tingnan mo, walang silbi. Ako ang tunay na pinagpala ng langit. Mapot lang gintong espiritual na ugat. Kahit hindi puro ginto, ito ay may potensyal na maging pinakamataas na uri, bihira, talagang bihira. Mabuti. Ang kakayahan ni Zubiri Raymond ang nararapat sa pamantayan ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Batay sa 3 round ng pagsusulit, ang nagwagi ay si Zubiri Raymond. Siya ang makakatagpo ng matandang dalubhasa sa gamot. Ang iba pa batay sa kakayahan at pagganap pipiliin para sa panlabas na seksyon Villafuerte Lira. Pansamantalang magiging apprentice. Walang silbi. Maging pansamantalang estudyante ay sobra na para sa iyo. Isang taong walang kwenta. Hindi karapat-dapat mag-alaga ng sapatos ko. Zubiri Raymond, tama na Villafuerte Lira. Kahit walang espiritual na ugat, hindi mo siya dapat ganyan tratuhin. Lumayas. Wala kang karapatan magsalita dito. Zubiri Raymond, sumunod ka sa akin agad. Ang matandang dalubhasa sa gamot ay nasa tindahan ng gamot sa likod ng bundok, hinihintay ka na. Oo, Master, darating na ako. Ano kaya ang nasa loob ng kalabasa ng matandang dalubhasa sa gamot? Ano ba talaga ang kanyang pakay? Matandang dalubhasa sa gamot, narito na ang tao. Ang batang ito ay nagngangalang Zubiri Raymond. Ang kanyang spiritual root ay maputlang ginto. Ito ay isang pambihirang henyo sa pagsasanay. Maganda ang maputlang ginto. Umalis ka na. Kung wala akong utos, walang sino man ang dapat lumapit. Opo. Zubiri Raymond, ang inyong alagad ay bumabati sa inyo, Guro. Itatalaga ko ang aking sarili ng buong puso upang palawakin ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Lumapit ka pa. Hayaan mo akong tingnan ng mabuti ang iyong spiritual root. Ang iyong pangangatawan ay pambihira. Masigla ang iyong ki at dugo. Tunay na ito ay mainam na pampalakas na gamot. Gamot na pampalakas? Gumagamit pa ng pagpapanggap na pagtanggap ng alagad upang ituloy ang walang hanggang buhay. Talagang sakim na parang ahas na lumalamon ng elepante. Guro, anong uri ng kasanayan ito? Akala mo ba talaga na ipapasa ko sa iyo ang aking kapangyarihan? Karapat-dapat ka ba? Ikaw ay para lamang sa akin sa pamamagitan ng matinding pagsisikap na natagpuan bilang isang gamot na pantao. Gamot na pantaw? Ang aking buhay ay malapit ng matapos. Kailangan kong sumipsip ng esensya ng may pinakamahusay na spiritual root upang labanan ang tadhana at baguhin ang kapalaran upang mabuhay ng 100 taon. Ang tinatawag na pagtanggap ng alagad ay para lamang sa aking sarili na pumili ng pampalakas na gamot. Ang makatulong sa akin na maging walang hanggan ay ang iyong karangalan sa buhay na ito. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ayokong mamatay. Maraming pilak ang aking pamilya. Karapat-dapat ka? Maaari ko rin kayong bigyan ng paglingkod na parang alila. Umalis ka ng payapa.
Ang pinakamahusay na spiritual root ay talagang malaking pampalakas. Sayang, malayo pa ito sa walang hanggang buhay. Sino? Sinong nagpapanggap na multo doon? Lumabas ka. Ang pinakamataas na ugat ng espiritu ay talagang malakas. Sayang, malayo pa para maging immortal. Lumabas ka na, matanda. Walang tao. Baka nagkaroon lang ako ng guni-guni. Nasaan ang mga tao? Sino ang nasa harapan ko nagpapanggap na multo? Anong nangyari? Bakit may alarma? Lira, ikaw pala? Lira, ang lakas ng loob mo. Hinawakan mo ang alarma ng hindi pinapayagan. Ginising mo ang lahat. Alam mo bang parusang kamatayan iyan? Hindi naman siguro dahil natalo ka kanina kay Ginoong Raymond, kaya naghahanap ka ng atensyon. Gusto mong magpatawa dito. Pinaalarma ko ito. Para iligtas ang mga buhay ninyo. Iligtas ang aming mga buhay? Iyan ang pinaka nakakatawang bagay na narinig ko. Sa tingin ko nababaliw ka na. Lira, hindi mo pwedeng sabihin ang mga ganyang bagay. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot na ito. Ay walang paraan para maging immortal. Wala ring matalinong tao na tumutulong sa mundo o ang mahabaging matandang dalubhasa sa gamot. Tumahimik ka. Paano mo nagawang siraan ang matandang dalubhasa sa gamot? Kanina lang, nakita ko mismo ang inyong itinuturing na Diyos na matandang dalubhasa sa gamot sa kanyang sariling silid. Ay pinatay si Zubiri Raymond gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tumigil ka. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Zubiri Raymond ay ipinadala ko ng personal sa matandang dalubhasa sa gamot. Noon maayos pa siya. Maayos siya nang pumasok. Pero pag alis mo, anong ginawa sa kanya ng matandang dalubhasa sa gamot? Alam mo ba? Hindi talaga tumatanggap ng estudyante ang matandang dalubhasa sa gamot? At hindi siya nagtuturo ng anumang makapangyarihang sining. Ang gusto ng matandang dalubhasa sa gamot ay si Zubiri Raymond lamang dahil sa kanyang pambihirang ugat ng espiritu. Imposible naman yan. Nababaliw na ba siya? Kanina lang, sinipsip ng matandang dalubhasa sa gamot ang lahat ng vital energy ni Zubiri Raymond. Ginawa siyang tuyong bangkay. Ang matandang dalubhasa sa gamot ay iginagalang. Siya ang haligi ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Papaano mo siya gaganyanin? Sa tingin ko, inggit ka lang. O kaya, isa kang espiya mula sa demonyong sekta. Layunin mong sirain ang reputasyon ng lambak. Villafuerte Lira, dahil sa iyong pagganap sa unang dalawang pagsubok, pinayagan kitang pumasok sa lambak. Ganito mo ako babayaran. Paninirang puri sa iyong guro, karapat-dapat ka ng 1,000 hiwa. Ang mga sugat na ito, tingnan ninyong mabuti. Gawa ito ng inyong iginagalang na matandang dalubhasa sa gamot at ng kanyang mga tauhan. Hindi lang energy ng mga estudyante ang sinisipsip niya, kundi nang huhuli rin siya ng mga inosenteng dalaga sa lungsod, ginagamit ang kanilang dugo at buhay para gawin ang tinatawag na tablet ng immortalidad. Ang bawat sugat sa katawan ko ay matibay na ebidensya. Ang mga sugat sa katawan ay hindi peke. Naniniwala ako kay Ate Lira. Totoo kaya ang sinasabi niya? Pagkapasok ni Kuya Zubiri, wala kaming narinig na kahit anong ingay. Tumahimik kayong lahat. Sino ba ang nakakaalam kung ikaw mismo ang gumawa ng mga sugat na yan? Sa salita lang ng babaeng ito, sisirain ninyo ang reputasyon ng matandang dalubhasa sa gamot?
Kaya tawagin natin ang matandang dalubhasa sa gamot para magharap. Malalaman ang katotohanan. Tama. Tawagin ang matandang dalubhasa sa gamot. Tawagin ang matandang dalubhasa sa gamot. Tawagin ang matandang dalubhasa sa gamot. Mapanlinlang na bata. Anong tapang mong magkalat ng kasinungalingan dito? Sirain ang aking reputasyon. Ngayon ikaw ay gagawin kong alikabok. Kanina lang ako ay nasa likod na bulwagan. Nagbibigay ng kapangyarihan kay Zubiri Raymond. Isang masamang hangin ang dumaan at biglang nawala ang alaga ko. Ikaw pala itong masamang babae. Pumasok ng palihim sa likod na bulwagan at inagaw ang minamahal kong alaga. Ang tapang mo. At nangahas ka pang mangagaw ng tao sa lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Ibalik mo agad si Zubiri Raymond. Gusto mo ng tao? Sige. Ibabalik ko sa iyo. Zubiri Raymond? Paano siya naging ganitong itsura? Para siyang sinipsip ng demonyo hanggang sa matuyo. Masamang babae. Nag-aral ka ng madilim na sining ng pagsipsip ng dugo. Inagaw mo si Zubiri Raymond para sipsipin ang kanyang dugo. Ito ang ebidensya na nag-aral ka ng masamang kapangyarihan. Nagbubulag-bulagan ka. Kung ako ang nag-aral ng masamang sining, pagkatapos sipsipin, dapat ko siyang itapon at takpan ng ebidensya. Bakit ko papahirapan ang sarili ko na dalhin ang ebidensya sa harap ng maraming tao para hintayin kang mahuli ako? Bukod dito, ipinagyayabang mong ikaw ay isang master, pero hinayaan mo akong isang batang babae mula sa iyong lihim na silid nang hindi mo namamalayan na maagaw ang isang buhay na tao. Inaamin mo bang ikaw ay walang silbi o inaamin mong ito ay gawa mo talaga? Ito. Tiyak na uminom ka ng dugo ng tao kaya may ganito kang kapangyarihan. Ganun pala. Kaya pala ang lakas mo. Dahil umiinom ka ng dugo ng tao, isang demonyo. Mga alaga, makinig kayo. Ang babaeng ito ay demonyo ng masamang sekta. Sino man ang makahuli sa kanya, bibigyan ko ng isang banal na tableta ng ika-10 antas at tatanggapin ko bilang huling alaga. Patayin ang masamang babae. Ipaghiganti si Zubiri Raymond. Lira, pasensya na. Ako ay isang alaga ng lambak ng mga dalubhasa sa gamot. Hindi ko masuway ang utos ng guro. Mga tanga? Mga tanga kayo. Ang kapangyarihang ito na sumisira sa langit at lupa, maliban kay Alvaro Villafuerte, ang Panginoon ng sektor ng langit na tama. Wala nang iba sa mundo. Villafuerte, Alvaro, naglaho na sa loob ng 70 taon. Siya ba ang anak ng Panginoon? Ang babaeng ito ay may pambihirang mahika. Sumunod kayo sa akin at sabay-sabay tayong sumalakay. Tapusin natin siya ngayon. Suwail at matigas ang ulo. Sampal na nagpapatigil ng kaluluwa. Natamaan ka ng sampal na nagpapatigil ng kaluluwa ko, kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas. Sa loob ng 3 sandali, ang iyong mga laman loob magiging isang lusak ng dugo. Ang galing ng matandang dalubhasa sa gamot. Tingnan natin kung paano siya magmamayabang ngayon. Ito ba ang iyong ipinagmamalaking makamandag na palad? Kahit pangkiliti sa akin ay hindi sapat. Kahit pilitin mong ilabas ang makamandag na dugo, ano naman? Ang laso ng sampal ay pumasok na sa iyong puso at mga ugat. Kahit ang isang immortal na Diyos ay dumating, hindi ka na maililigtas. Ang kislap ng isang bulok na damo ay nangangahas makipag-agawan sa liwanag ng buwan. Villafuerte Alvaro, Panginoon ng sektor ng langit na tama. Villafuerte Alvaro. Kahit mailabas mo ang lason sa dugo, ano ang silbi? Ang laso ng sampal na nagpapatigil ng kaluluwa ay pumasok na sa iyong puso at mga ugat.
Kahit dumating ang pinakamakapangyarihang immortal, hindi ka nila maililigtas. Ikaw ay isang maliit na alitaptap na nabubulok na damo at naglakas loob na makipagkumpetensya sa liwanag ng buwan? Diyos ng Espada, Panginoon ng sektor ng langit na tama, Villafuerte Alvaro. Kuya, ang pumatay sa iyong pamilya, ang taksil ay patay na. Ang iyong paghihiganti ay natupad. Manatili ka na. Ngayon ang mundo ay nawasak na. Ang sektor ng langit na tama ay hindi maaaring walang Panginoon. Manguna sa sitwasyon. Ikaw ngayon, sapat ka na upang harapin ang anuman. Simula ngayon ang sektor ng langit na tama. Ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Simula ngayon ang mundong ito. Wala nang Villafuerte Alvaro. Villafuerte Marso. Tiyak na hindi ko bibiguin ang iyong tiwala, kuya. Bakit ikaw? Hindi ba ikaw ay 18 taon na ang nakalipas ay naglaho? Diyos ng Espada, Panginoon ng sektor ng langit na tama. Ito si Villafuerte Alvaro, Panginoon ng sektor ng langit na tama. Kahit ikaw ay mula sa sektor ng langit na tama, kahit Panginoon ka, ano ngayon? Ngayon lang ay tinamaan ka na ng aking sampal na nagpapatigil ng kaluluwa. Iyon ay isang palad na pinagsama-sama ang 100 taong kapangyarihan ng lason. Sa ngayon, ang lason ay pumasok na sa iyong buto. Nagtitiis ka lang. Ang iyong sampal na nagpapatigil ng kaluluwa Ay maaaring makapinsala sa mortal na katawan, ngunit hindi ako masaktan. Sa sandaling bumagsak ang palad na iyon, ang lason ay agad na ng aking proteksyong enerhiya ng espada ay winasak ng lubusan. Paano ito nangyari? Ang tunay na Zubiri Raymond noong pumasok siya sa iyong silid noong sandaling iyon, ay pinatay mo sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanyang enerhiya. Ngayon ang nakatayo ay isang katawan na ginamit mo upang itago na kinokontrol mo gamit ang mga pilak na karayom, isang bangkay lamang. Nagsisinungaling ka. Kung ito ay bangkay, makikita mo sa isang sulyap. Ang tunay na Zubiri Raymond, noong pumasok pa lang sa iyong silid noong sandaling iyon ay sinipsip mo ang kanyang sigla at namatay. Ang nakatayo ngayon ay isa lamang na iyong ginamit upang itago ang katotohanan na kinokontrol gamit ang mga pilak na karayong isang bangkay lamang. Nagsisinungaling ka. Kung ito ba ay patay, makikita agad. Wala nang hininga, malamig at matigas ang buong katawan, ibig sabihin siya ay patay na ng ilang sandali. Tingnan mo siya, talagang naubos ang kanyang sigla. At sa sinaunang aklat na inilarawan na masamang sining ay eksaktong pareho. Ikaw talaga. Ginoong Zubiri Raymond ay tapat sa iyo. Paano mo nagawang saktan siya? Mangyaring Alvaro, ipagtanggol ang katarungan, patayin ang halimaw na ito, ipaghiganti ang mga kasamahan. Dahil nahuli na ako, hindi na kailangan ng matandang ito na magkunwaring maawain pa. Si Zubiri Raymond ang pinatay ko. Ang mga nawawalang dalaga ay ako rin ang kumuha. Ano naman? Maaari silang maging sa matandang ito tuntungan sa daan patungo sa immortalidad. Iyon ay ilang buhay nila na biyaya na nakuha. Hayop ikaw ay baliw at walang puso. Paano malalaman ng langgam ang pangarap ng lawin? Ang matandang ito ay sumipsip ng daan-daang tao na sigla. Noon pa man ay naisagawa na. Ang ikalimang antas ng sining ng pakikipaglaban na hindi namamatay. Villafuerte Alvaro, ang kasalukuyang mundo ng martial arts ay nagbago na. Sa 18 taon na ito, ang matandang ito ay sumipsip ng sigla ng daan-daang tao gamit ang dugo ng 1,000 birhen. Bilang gabay ay naisagawa na ang sining ng pakikipaglaban na hindi namamatay hanggang sa ikalimang antas. Patagal nang nagbago ang aking pagkatao. Ang iyong espada ay malamang nakalawang na ngayon. Gagamitin ko ang dugo ng Diyos ng Espada mo upang sanayin ang aking sining ng pakikipaglaban na hindi namamatay, mamatay ka na.
Hindi pwede. Ang aking sining ng pakikipaglaban na hindi namamatay. Nasa 50% na. Paano nangyari? Hindi ko man lang natanggap ang isa mong suntok. Ito ang tinatawag mong sining, hindi na lang 50%. Kahit na maperpekto mo, sa paningin ko, isa ka lang, isang punching bag na mas matibay. Ang pagpatay sa'yo ay napakadali. Patayin siya para kay Zubiri Raymond na kapwa estudyante. At sa mga inosenteng dalaga ay maghiganti. Hinihiling ko sa iyo, Alvaro, na kumilos. Patayin ang halimaw na ito. Sandali, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, mamamatay din ang anak mo. Anong sinabi mo? Ang lason sa iyong mahal na anak ay ginawa ko. Mula sa daang uri ng makamandag na insekto. Maliban sa aking natatanging lunas, walang sino man sa mundo ang makakalutas. Isang lunas lang ang meron. Kung papatayin mo ako, Ang lunas ay sasama sa akin. sa kabilang buhay, ang iyong anak ay tiyak na mawawasak ang buong katawan at mamamatay. Kung pakikinggan mo ang buhay ko, ibibigay ko ang lunas at mawawala ako sa malayong bundok. Hindi na lalabas. Ang buhay ni Lyra ay mahalaga. Nasaan ang lunas? Ang lunas ay napakahalaga. Siyempre, nakatago sa pinakaligtas na lugar, nasa aking silid, mag-akay. Kung maglalaro ka ng kahit anong laro, titiyakin kong mas masakit pa sa kamatayan ang mararamdaman mo. Gabayan mo, kung maglalaro ka ng kalokohan, sisiguraduhin kong mas masakit pa sa kamatayan ang mararamdaman mo ng 100. Nasaan ang antidote? Dapat alam mo na ang pagkitil sa iyong buhay ay kaya ko sa isang kisap mata. Ginoong Villafuerte, ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Matanda, paano ako maglalakas loob na maglaro ng masama sa harap mo? Antidote. Ang antidote ay nasa tagong sulok doon. Kukunin ko na para sa'yo. Ginoong Villafuerte, sa totoo lang, ang aking puso ay talagang humahanga sa iyo. 18 taon na ang nakalipas, ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo. Ngayong bumalik ka, ang iyong kakayahan ay hindi masukat. Kahit ako na nagsanay ng sining ng pakikipaglaban na hindi namamatay ay hindi ko kayang tapatan. Tigilan mo ang daldal. Antidote. Ginoo, kahit malakas ka, sa huli tao ka pa rin. Pagkalipas ng 100 taon, manghihina ang iyong katawan at magiging alikabok. Sa oras na iyon, sino ang mag-aalaga sa iyong anak na babae? Mas mabuti pa iyon kaysa sa iyong halimaw na kumakain ng tao. Ginoo, mali ang sinabi mo. Ang langit at lupa ay walang awa, lahat ng bagay ay parang dayami. Ang aking sining ng immortalidad, bagamat malupit ang pamamaraan, ngunit basta sumipsip ng sapat na espiritu ng ugat, ay makakasira sa hangganan ng buhay ng tao at mabuhay ng walang kamatayan. Magkaroon ng walang katapusang oras. Para ituloy ang rurok ng martial arts. Hindi mo ba gusto na manatiling bata magpakailanman at protektahan ang iyong anak magpakailanman? Walang kamatayan at walang pagtanda? Ito ay isang biyaya na kahit mga emperador ay hindi makuha. Ang iyong masamang sining talaga bang makapagbibigay ng walang kamatayan? Ang iyong masamang mahika ay talagang makapagbibigay ng walang hanggang kabataan? Totoong totoo, tingnan mo ang aking anyo. Ako ngayon ay 130 taong gulang na, ngunit ang aking sigla at dugo ay mas matindi pa kaysa sa isang binata na 20 taong gulang mas malakas pa. Ito ang patunay ng lihim na walang hanggang kabataan. 130 taon. May katwiran ka naman. Ngunit mahina ang aking lakas. Kaya't kaya ko lang manguha ng espiritual na ugat ng mga karaniwang tao. Kaya natagalan ang aking dakilang layunin. Ngunit iba ka, ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos ng espada sa buong mundo. Kung ikaw ay kikilos, lahat ng pambihirang espiritual na ugat sa mundo ay magiging iyong-iyo. Tama ka. Sa aking lakas. Kung gugustuhin kong manghuli, bakit ko gagawin ang tulad mo na palihim? Maging ang mga maharlika o ang mga paborito ng langit sa bawat sekta. Kung gusto ko, sa isang sibat ay madadala ko silang lahat. Yan ang dapat na tapang ng isang malakas. Kung kailangan mo ng dalagang babae o pambihirang espiritual na ugat, maaari kitang tulungang makuha. Ikaw ang gagawa ng elixir, ako ang huhuli. Magtulungan tayo. Upang tayong dalawa ay makamit ang tunay na walang kamatayang imperyo. Mabuti. Yun ang hinihintay ko sa iyo. Ang makipagtulungan sa Diyos ng espada ay swerte ko sa ilang buong buhay. Ginoo,
Ito ang antidote. Kapag nainom ito, mawawala ang lason sa katawan ng iyong anak na babae. Mula ngayon, tayo ay magkakamping nasa isang bangka. Talaga ngang antidote. Siyempre, paano kita lulukuhin? Akala mo ba? Makikisama ako sa basurang tulad mo sa masamang gawain. Ginoo, ito ang antidote. Kapag ininom mo ito, mawawala ang lason sa katawan ng iyong anak. Mula ngayon, tayo ay magkakampi na sa iisang layunin. Totoo ngang antidote ito. Siyempre naman. Paano ko kayo lulukuhin, Ginoo? Akala mo ba? Sasama ako sa iyo sa basurang tulad mo na makisama? Ikaw niloko mo ako? Eh ano kung niloko kita? Sa tao, kailangan ang katapatan. Sa hayop na tulad mo, hindi kailangan. Oras na para mamatay ka. Sige. Sige. Dahil gusto mo akong patayin, hindi rin mabubuhay ang anak mo. Akala mo ba ang bote kanina ay ang buong antidote? Tanga. Totoo ang antidote? Ngunit itong bote ay naglalaman ng kalahati. Ang dalawang antidote na magkasama ang makakapagligtas sa anak mo. Natatakot ka na ba? Magkadugtong ang aming buhay. Kapag binali ko itong bote, wala ring silbi ang bote na hawak mo. Subukan mo. Mamamatay na ako? Ano pa ba ang hindi ko magagawa? Sa daan patungo sa kamatayan, may kasama akong anak mo. Hindi sayang? Sabay tayong mamamatay. Gusto mong isama si Lyra sa kamatayan? Nagtanong ka ba sa akin? Sa daan patungo sa ilalim kasama ang anak mong babae, hindi lugi. Sabay tayong mamatay. Gusto mong isama si Lyra sa kamatayan? Nagtanong ka ba sa akin? Sige, kung gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Sabay tayong mamatay. Inumin ang tableta ng mandirigmang walang awang. Ngayon, ako ay naging isang Diyos sa lupa. Lahat kayo ay mamamatay. Diyos sa lupa. Karapat-dapat ka ba? Kuya Alvaro, ingatan mo ang antidote. Ako na ang bahala sa kanya. Marso! Ang general ng sektor ng langit na tama ay ganyan lang. Nakita mo ba, Villafuerte, Alvaro? Ito ang ganap na kapangyarihan. Kahit na ikaw ang Diyos ng espada noon, ngayon, gagawin kitang punit-punitin hanggang buto at balat. Langgam na lumulunok ng tableta. Umaasang labanan ng langit. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Diyos. Ang habang buhay na gusto mo, hanapin mo sa impyerno. Bakit immortalidad kasama ng langit at lupa ang walang hanggang buhay? Talaga bang hindi ka man lang naakit? Ang sinusunod ko ay ang daan ng espada. Pinoprotektahan ko ang sangkatauhan. Kung ang dugo ng sambayanan ang gagamitin upang makamta ng immortalidad, ano ang pinagkaiba sa hayop? Panginoon, walang kakayahan ang inyong lingkod. Tatay. Tatay. Boba kang bata. Hindi ba sinabi ko? Na makukuha ko ang lunas at babalik? Halika, inumin mo ang gamot. Simula ngayon, wala nang sino man ang makakasakit kay Lyra. Sige.
Panloloko. Maruming lugar ito. Hindi na kailangang umiral. Panginoon, ang lambak ng mga dalubhasa sa gamot ay bumagsak. Tiyak na yayanig ang buong mundo. Ang bawat sekta ay hindi ito papayag ng basta-basta. 18 taon ang nakaraan, ibinaba ko ang aking espada at nagretiro. Akala ko ang pag-atras ay magbubukas ng mas malawak na daigdig. Ngunit ang mundong ito, ang pag-atras, ay ang kalaliman. Dahil ang mundong ito ay tiwali, gagamitin ko ang espadang ito upang linisin ang mundo. Ipag-utos na. Mula ngayon, kahit Diyos o demonyo o kapangyarihan ng hari, sino mang mangahas na gambalain ang kapayapaan ng mga tao, sektor ng langit na tama, patayin, walang kapatawaran. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng Panginoon. 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 Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng Panginoon.